boss. Bakit? Kailan daw yung EDC? Wala, may mga issue sa paligid. Waiting sa EDC. Ang dami yung di forward kung mag-bash. Baction na yung mga Ano po kasi maingay pa ngayon sa paligid ng EDC eh. Ewan po nang gusto ko tahimik. Bakit ba umingay ang EDC? Parang umingay yung mga issue. Ang dami nang umulit, boss. Bakit? Kailan daw yung EDC? Wala, Hello guys! Mega love shoutout po sa inyong lahat at your service Mr. Wow Life TV at kasama ko ngayon ang aking Miss M's Life. Ang vlog po natin ngayon or ang reaction po natin pala ngayon or ang pag-uusapan namin it's all about EDC kay Beyonce at kay Papa Eds. Yes. Isalin na rin natin dito yung sinabi ni Kalinga Prab sa live ni Kalinga Bishi. So mega love shoutout po sa inyong lahat. Ako ang mag-intro kasi sa channel ko to. Kumbaga siya yung special guest ko ngayon as a Kalinga Reactors. Pero bago tayo magsimula guys, supportan natin ang Team Kalinga. Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Atin na Vlogs, Jack Tapia sa lahat ng Kalinga Reactors and Kalinga Charity Vloggers. So, ito na nga. Ito yung first reaction ko sa HC this year. Pagpasok ng, correct me if I'm wrong, kung ito ba? Yes, ito yata yun. Grabe naman. Kasi marami daw siyang itatanong sa akin si Miss Life about HC. So, ito yung pag-uusapan namin ngayon. Okay. So, bago tayo magsimula, Pero syempre guys, hello sa inyong lahat. And kasama ko ngayon si Wow Life TV, the Pogi. And ngayon pag-usapan namin ang EDC at saka mga kung ano mga nangyayari, kung ano mga nababalitaan natin lately. just POV. Something like Yes, that. point of view and mag-uusap lamang kami. So ngayon, syempre, sobrang namimiss na talaga ng mga viewers ang EDC. Sobra. Kasi for how many weeks na rin ba? O 1 week na ba mahigit? Yes, kasi Mga ang ganun. last episode is yung part 95. Kung tutusin, nangyari lang naman yun noong December 28 pa. So last year pa actually. 28 sa roll date. Yeah, so, matagal na. diba? So matagal. halos mag-isang buwan na rin. Yes. So syempre, namimiss natin kung kumusta na, di ba? So ngayon, ang mga EDC fans nagtanong doon kay Kalinga Prab kung saan ang EDC, kailan ang vlog, hindi sabi ni Kalinga Prab, marami daw kamo issue doon sa EDC, sa community ng EDC. About to sa sinabi ni Kalinga Prab, sa pagkakaintindi ko, it's all about yun sa about yun sa hindi pagkakaintindihan ni correct me if I'm wrong guys ni JP at saka ni Dr. Lab siguro. Oo. Siguro ganun. Nagsimula kasi yan sa mga... Actually, matagal na yung issue na yan eh. Hindi ko nga rin alam kung bakit na banggit pa yan ulit. Kasi yun yung mga nangyayari nun sa Tagaytay. Oo. And nagkakaroon daw ng parang nagkakaroon sila ng misunderstanding or conflict sa schedule na yan. Kasi nagulat daw itong si Dr. Lab dahil bakit na po siyang 18? Ang napag-usapan pala nila in the first place is 26 or 27. So, siya mismo daw nagulat, bakit na-push yung 27? Anong nangyari? So, na-push yun, it's because, para sa akin, in-approve ni Kalinga Pido, of course. Wala naman ganun. Kasi hindi Yes. hindi naman mangyayari kung hindi alam ni Kalinga Pido, di ba? Yes, kasi ang last say doon ay si Kalinga Pido. Dahil hindi rin naman naalis sila Kuya GP, like, hindi naman nila hinihila si Kalinga Pido. Kumbaga, talagang si Kalinga Pido nag-confirm na, okay, tinagyan ako, let's go. Yun nga lang, may mga ibang fans kasi yung ibang fans sasabi na yung mga sponsors daw sa Tagaytay ay one-sided at makakalinga Pido rin daw at hindi daw makainsi gawa ng si Idol daw ang nandoon. Pero klinaro yan ni Miss Lani, pumasok yan siya sa live ko noong nakaraan at klinaro nga niya na at first, invited talaga si Beyonce. Yes. Yun nga lang, hindi lang nakasama kasi may pasok. So, anong masasabi mo doon sa mga fans na pagbidahan nila yung mga sponsors na yun na one-sided ka mo dahil sa ganung nangyayari? Kasi unang-una naman, itong una bago ko sagutin yung tanong ni Miss M's Life na mamaya itanong ulit kung ano yung pinakatanong niya. Normal lang kasi yan guys, kaya sa shoutout sa lahat ng mga EDC fans,
huwag niyong gawing big deal itong mga nangyayari kasi normal na yan sa isang samahan o sa isang mga dahil sa isang grupo na paminsan-minsan magkakaroon ng hindi pagkatanawan o misunderstanding. So normal na yan kahit sa isang pamilya na nangyayari talaga yun. So yun. So sa tanong ni Miss Imslet kung bakit na, ano pa yung tanong mo? So tingin mo, one-sided ba yung mga fans na yun? Kasalanan ba nila na na-push yung 18 na supposedly is 26-27? So Ano bang, sa tingin mo, sino bang may final say? pagdating sa mga ganyan kasi, ang may final say talaga dyan, ang may final na mag-decision pagdating dyan, walang iba kundi ang Itzy. Si Papa Eds at saka si Liancy. Ang problema nga lang dito, syempre huwag natin kalimutan si Kalinga Prab. Yes! Di ba? Tsaka nagkaroon na siya ng... Nagpaalam din siya. Kasi Oo, syempre nagpaalam din yun. Nagkaroon na siya ng conflict dito kasi na-post nga pero hindi nga lang makasama si Liancy kasi nga may pasok. So yun. Ang alam naman natin na laging pinapriority ng mga ng mga beneficiary ni Kalinga Pro ng mga K-Angels ang kanilang pag-aaral. So hindi man pwedeng mas unahin yung papunta dito ganyan kaysa dito sa pag-aaral. So masasabi ko lang, hindi ko masasabing one-sided yung mga sponsors. Yun lang. Kumaga, gustuhin man nilang makasama si Gensi. Gustuhin man nila, kaso hindi pwede. Hindi talaga pwede kasi nga may pasok si Sa SK. Gensi. And period na yun. Kumaga, wala na tayong magagawa doon kasi schedule ni Gensi yung suspend niya. Yung priority niya talaga. Si Kalinga Pido naman kasi, yes, busy siya. Pero hawak kasi niya yung oras niya. Pagdating sa mga sponsors kasi, masasabi ko lang din sa mga IDSIN yan, sa mga IDSIN fans, huwag niyong masyadong gawing negatibo yung mga ganito ganyan na isipin niyo na itong sponsor to, one-sided fans to, itong fans to, one-sided fans to. Kasi yun ang una naman, kung usaping sponsors, andyan yung mga pagtuwing vlog ng IDSIN, andyan naman lahat sila, naka-intact sila at kung anong binibigay kayo doon, mayroon din mga kaibigansin, di ba? Ika na lang naman yun. Huwag niyong isipin na itong sponsor to, one-sided fans. Walang ganon. Kasi pag sinabing sponsors, kasi ramdam ko sa mga sponsors ng mga IDSINians, nakasupport sila sa IDSIN talaga, hindi lang sa isa. Yun lang yun. Pero aminin na din natin na sa ating mga sarili na may kanya-kanyang bias tayo. Yun lang yun. Real talk lang, may kanya-kanyang Pero sa bias. totoo lang, okay lang naman sa akin kung may bias ka, like kung kay Kalinga Pido ka lang, focus ka lang doon, basta hindi ka lang pala desisyon or hindi ka bida-bidaan. I think, malaki naman yung respeto nila kay Kalinga Pido. Mas kilala naman nila si Kalinga Pido. Diba? At saka doon sa sinabi ni Kalinga Prab na baka nga siguro ma-post mo na siguro ang vlog ng IDSIN Siguro kasi kasi pinapakiramdaman lang siguro ni Kalinga Oo. Prab ngayon dahil medyo maingay pa, lalo na nagkaroon ng misunderstanding ito si JP at saka si Dr. Douglas Lab. din. So mas lalong nagkaroon ng mga fans na mayroong mga fans na mga ka-JP lang. Or, kasi naisip ko rin yung Sims Life sa mga fans ngayon, parang nahati, may nakasupport dito, may naniwala dito sa isa, mayroon din naniwala dito sa isa, parang ganon. Ganun naman talaga. Kapag kami mga hindi pagkakaunawaan, yung mga fans kasi, ang bilis-bilis niyan, yung iba hindi naman lahat mag-take ng sides. Kasi, kumbaga yung iba, iniisip din nila na baka nga Kalinga Pido lang. Kasi, bakit si Pido lang yung nandoon? Bakit si Kalinga Pido lang yung nandoon? Pero sa akin naman kasi, it was not a surprise at all, yung hit sa 18 na yun. Gawa ng sinabi naman na yun ni Kalinga Pido na ahead, bago pa mag-18 na Ayun naman pala sinabi. by 18 is papunta nga muna silang Tagaytay kasi may pupunta silang sponsors, nag-invite sila. So, nagulat na din ako na meron palang usapan sila Doc Lab at saka yung mga sponsors na yon na ang napag-usapan nila 26-27 supposedly. So ngayon ang agwat. Yes. 1 week ang agwat yung gano'n. 1 week may hindi. Hindi. 26-27, 18 eh. O 18 nga. 18, 19, 1 week. Diba? Oo nga, Ang layo ng agwat. So, hindi nga nagkakaintindihan. Medyo nag-conflict sa SK. Meron, I think sa mga plano nila, meron silang mga hindi nasunod, kaya doon sila nagkaroon ng conflict. So yun na nga siguro, yun din ang naramdaman ko na siguro ma-post or siguro hindi nga mo na siguro. Sana nga mali itong naramdaman ko na ma-post mo ng IDSIN kasi
Gaya kung pagpasaya natin yung sinabi ni Kalinga Prab sa live ni Bishi, ni Kalinga Bishi na parang naanuhan pa siya, dito maingay rin yung singin, dito nagkaroon naman ng gulo na ang gusto nga ni Kalinga Prab, may walang issue. Kumbaga something like na at tuloy-tuloy lang ang love team na walang ganitong usapin kasi mahirap din kasi dito, nagkakaroon ng issue dito yung Pero in fairness naman, medyo pagdating naman malapit sa NC. dalawa, wala naman sila. wala problema okay sa naman. dalawa. Okay ang dalawa. Ang nagkaroon ng problema yung nakapaligid. Oh, I mean si Dr. Lat, saka si JP na hindi pagkakitindihan. Pero madaling maayos yan kasi magkalapit lang naman sila doon. Tsaka malalawak naman yung mga pangunawa nila. Kunting usap lang yan, mag-usap lang sila in person, na ganito ganyan, di ba? Maayos din yan. I think naman after what happened, nagkakaroon na rin sila ng better plans sa mga susunod na mga kaganapan at hindi na maulit. Yung mga ganun nangyayari kasi alam nila na may mga magre-reklamo, katulad na nangyari niyan. Pero, ayun naman, hopefully, tapos na yun, napasabog na lahat. Kasi kapag utay-utay kasi yung pasabog, ibis na mag-move on tayo, babalik tayo eh. So, ako, gusto ko nga, pasabog na lahat para by next week. Para sa bagsakan. Yes, para next week, healed na, okay na tayo, Para isang makaproceed na bagsakan, tayo. mapag-usapan, ganun lang. Yes, and tuloy-tuloy na. Para syempre. next week, baka meron na ibang issue. Kasi ganun talaga guys, at tanggapin natin yan. At saka kasi isa pa, kasi sikat kasi yung sikat yung EDC. Tsaka isa pa, good thing naman, madali naman tong Madali na naman madali naman pag-usapan to. upang usapan na yan. Kasi si Kuya GP mismo ay naglaylo mo na siya. Oo. Kumbaga, di mo na siya magtatapik puno ng EDC. Hindi ay, depende sa kanya. Depende, ano lang yan, madali lang yan. Kumbaga madaling solusyonan kasi noong una nga, magkalapit lang naman sila dun eh. Tsaka mapait naman yung dalawa na yun, si Dr. Lato sa kasi Pero sigurado naman yan na kahit ganun yung sinabi ni Kuya GP ay hindi rin naman magbabago yung suporta niya kay Kalinga Pinoy. Ay, oo. Ano naman yan. Basta for me lang, no, kung wala akong maasapin kung sino yung tama o kung sino yung mali sa dalawa. Basta for me, hanggat may mga pagkukulang na hindi siguro, nila masyadong- misunderstanding lang talaga. Basta for me, basta nakakatulong sa EDC, nakakabuti sa EDC, doon ako. Yep. Yun ang pinaka-importante. Kasi ang mahalaga dito na maiayos at nasa maayos ang EDC na walang issue na ganito, ganyan. Pagdating naman sa sponsors, ang alam ko sa mga sponsors ng EDC, karamihan naman nakasupport sa EDC talaga eh. Pero gaya ng sinabi ko na, ulitin ko, at hindi din natin sa mga sarili, may mga kanya-kanyang bias tayo, pero hindi naman yan siguro. Basta nakasupport sa pareho. Yun lang yun, walang problema doon. Yes. Pero yun yung isa sa mga bagay na klinaro ni Miss Lani sa mismong live ko na invited naman si Jansen first. Pero hindi lang Invited nakasama. pala? Hindi lang nakasama because Dahil sa may paso. Ayun ang pala. kahit sa totoo lang, kaya din siguro nagtitigar din itong si Dr. Label din sa mga sumbong-sumbong. Alam nyo, minsan yung sumbong, may dagdag bawas yan. And then, pagdating sa'yo, magiging negative yung effect, magiging negative yung nararamdaman mo dahil sa sumbong. And then, mas lalong natitrigger yung galit. Kung mag-focus ka kasi sa mga sumbong kasi, iinit lang yung ulo mo eh. Kasi may mga sumbong, kaya ang sinabi ni Miss Imslat na may sobra, may kulang. For example na lang, ang sabihin ko dito, pangit si Miss Imslide, pero nung napagtanto ko, nung nakita ko siya maganda pala. Kung may nagsumbong, nagkuha ng clip, ang initulo pa doon, pangit si Miss Imslide, sabi ni Wow Life TV. Parang ganon, di ba? Ang pangit na ng dating. Tapos ako yung makabasa nun. Pag siya makabasa nun, magre-react talaga siya, magagalit siya. Hindi nga na rin. Pero pag ako naman sumbungan ng gano'n, so okay. Pangit si Wow Life TV, pero nung nakita ko siya sa personal, gwapo pala. Tapos biglang kinata na nagsumbong, nakuha na ng clip na ng sinabing pangit si Wow Life TV. O di, syempre, magkaroon ng issue talaga. Kaya kung mag-focus ka sa sumbong, pangit yun. Dapat mas maganda kung talagang kung may issue, pakinggan talaga yung buong issue. Yung simulat sa pinakauna hanggang sa pinakadulo para maintindihan bago magbigay ng mga kanya-kanyang reaction. Para sa akin kasi, paliwanag. sila GP, sila Isla Bonita, hindi naman yan lalarga kung hindi magsabi si Kalinga Pinoy na ito yung final date na pupunta tayo. Oo. Diba?
Pagdating sa mga ganyang bagay, hindi naman sila basta-basta kahit sabihin ito ganyan, dapat mayroong mga dapat mayroong signal yan sa mga nakakataas. For example, Saka, isa pa, ang ano dyan, hindi naman nila inihila si Kalinga Pido, like pinipilit na, ay talagang ito, ganyan. Kumbaga, umuwi yan si Kalinga Pido, gumura yan si Kalinga Pido because he wants it, and syempre gusto niya pumunta Tagaytay, mag-explore, magpahinga, kahit pa paano. Pero So, actually, nagkaroon na ng negative na kasi hindi nga kasama si Benzi. Yun lang yun. Yes. Kasi hindi nakasama si Benzi. Dapat alamin din natin kung bakit hindi aside nakasama. sa hindi nakasama si Beyonce, meron palang naunang plan. Mayroon na unang plan. Before- So yun talaga nagkaroon ng conflict talaga. Mayroon palang naunang plano na hindi nasunod na ang nasunod itong gano'n na nangyari. Nagkukulat daw si Dr. Lab na parang, bakit nag-iitin? Nag-uusap tayo, 26, 27. So, ang solusyon dyan, hindi sa yung magparinigan sa mga live, kasi ito ganyan. Much better talaga mag-usap sila ng personal. Magpaliwanagan sila. Alam ko nang pareho silang malalawak ang pangunawa para magkapaliwanagan na rin. Yun lang. Tsaka madali, hindi naman, for me, hindi big deal kasi unang-una, hindi naman si Ido at si Beyonce nag-away. Okay naman yung dalawa, maayos yung dalawa, di ba? So, yun lang. Pero mas naapektuhan lang yung mga fans kasi sabi nga ni medyo nagkaroon ng issue. So baka malamang nito, baka ma-post ni Kalinga Prab na naman. So, I'm thinking na patapos na kasi yung patapos na kasi yung January, and then andito ba sa Kalinga Prab sa Tagaytay? Nasa Tagaytay ba? Ano bang date niya? 24. Baka nasa Tagaytay na. Kasi Yes. ang kasal bukas 25. Yes, and then uuwi yan kailan? 26, 27. So, di ko alam kung... Kasi malapit na rin kasi birthday ni Kalinga Pido. So, I think, na lang, yung 96 is birthday na lang ni Kalinga Pido. Kasi kung Kailan ba magkaroon ang birthday ni Papa? Part 96, or di ko rin alam, kasi di ba may aabangan kasi merong ibibigay yung mga sponsors kay Glency because yun yung mga rewards kasi maganda yung grades. Wow, congrats Beyonce. So, di ko alam kung kailan talaga may push yung part 96. Pero hopefully, by January or like last week of January, hopefully, pagbalik ni Kalinga Prab galing dito, pagbalik niya sa diet galing dito, may push na yung NC. Pero, ewan, siguro naman tapos na rin naman ang usapin na to kasi kumbaga lumayo na Kasi, naglalaro at saka hindi naman masyadong intense. masyadong intense, hindi naman masyadong mabigat ang issue natin. Kumbaga, hindi lang pagkakaintindihan. Kumbaga, ang solusyon nito, ang solusyon nito dalawa lang yung dalawa, si Dr. Lab at si JP, na magkausap ang sarili natin. Magkapaliwanagan siya. Yun lang. Kasi pag dito lang, live lang ito sa reaction may hindi malabong masolusyonan to kasi alam naman natin yung mga fans, may kampi dito sa isa, may kampi din dito sa isa, so medyo magulo. So yun lang yun. So ang dalawa lang yung maaaring makapagbigay ng magandang paliwanag dyan. Mag-usap silang dalawa, yun lang yun. Tsaka better luck next time sa mga susunod na mga events para maiwasan yung mga ganitong mga nangyayari. So, kumbaga lang naman, nasa pag-uusap lang naman with the sponsors and then kung sino yung coordinators dito, kung sino yung contact nila dyan. Diba, nasa kanila lang Kumbaga naman hindi ang lang plano. nagkatagpo yung mga nila. Yes, and then later on, of course, si Kalinga Pido naman yung may last say dyan. O sige, ang date na available ako is ito. Diba? So, yun yung napupush. So yun yun. So, wala. Kumbaga, end of story na. Pag si Kalinga Pido na magdesisyon, itong araw na to, ay, let's go. Yun yun. Kasi, kumbaga, hindi rin natin mapipigilan si Kalinga Pido. He is a vlogger. So, it's advantage din sa kanya actually kapag may mga mag-invite sa kanya ng mga sponsors. Yes. Papunta dito, papunta doon. Kasi, aside sa nag-explore siya, aside sa nakapagpahinga siya, diba? So si Beyonce, May vlog pa siya na bakit. si Beyonce kasi mahirap na malabong mga kasama palagi kasi alam mo naman natin si Beyonce nag-aaral yan, hindi naman yan na Yes, yun yung isang bagay na kahit gusto yung ni Kalinga Pido, pero hindi niya pwedeng hintayin si Beyonce or laging ganon. Kasi estudyante kasi si Beyonce siya, dapat tuloy-tuloy yung Tama. oras niya. Ganun. Yes. So, ayun lang.
sana ay si Kalingap, ay si, although tahimik naman si Kalingap Pido about sa usapin nito, kung maghinayaan natin si Kalingap Pido, kapag na namin. Kumbaga, ganun sinasabi ko nila, pag mag-usap ng dalawa, one click ko lang na tapos na to. Mag-ayos din yung mga yan. Basta yun na, basta hanggat wala pang insane, ang gawin ng mga fans yun, gawin ng lahat. Mag-marathon na lang. So, wag na magkasakay sa mga issue, wag na mag-camping na kisunito ganyan. Kasi, So, mag-marathon na lang para mag-marathon na lang. mag-500 na yun yung Ang i-aim natin dito na mawala yung issue, magkaayos yung dalawa. Wag na magkatikapi kasi mas lalong gugulo lang. Ang mangyari kasi dyan, fans to fans na eh. Magkakampihan kasi, Magkakampihan na. mga So, kay may papayo ko lang sa mga fans ko sa mga seniors, huwag ka magkampi, tahimik na lang, dito ganyan, huwag ka na mag-comment o comment din sa dito kasi hindi kasi hindi magkasalubong yung yung bawat komento nyo kasi meron yung mga kinakampihan, may kanya-kanyang kinampi. So much better gawin nyo, tahimik na lang, pahupain ng issue kasi ano ba ba't mayari niyan, kung mag-usap ng si Dr. Lab tsaka si JP, maayos din yung mga yan. So, yun lang. So, shoutout sa lahat ng mga incidents. So yun guys, maraming salamat sa inyo and bye-bye. Babush! Okay naman so far. May ganun talaga minsan. May mga hindi pagkakaroon Of course. magkakaibigan. Pero later on, maayos din naman nila yan. Parang, kumbaga kasi, something like na parang isang pamilya. Sa isang pamilya nga, pag isa may away, mga ganap, pagkatampuhan. Normal na yan guys. Kaya hindi, for me, hindi big deal to. Kasi in the very first place, hindi naman silot sa Vian sino yung nag-aaway. Di ba? Yun lang yun. So yun lamang. Babush! Babush! Bye-bye. Peace out. And Patayin mo that's na. my wife. Mag-lips to lips muna tayo. Bye-bye. May puso sa scene sa Wow Life TV, Love reigns supreme. May halong